Good morning, grade 9. Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa ponimang suprasegmental. Ito ay makahulugang tunog. Sa paggamit ng suprasegmental, malinaw na naipahayag ang damdamin, saloobin at kaisipang nais ipahayag ng nagsasalita. Sa pakikipagtalastasan, matutukoy natin ang kahulugan, layunin o intensyon ng pahayag o ng nagsasalita sa pamamagitan ng diin, tono o intonasyon at ang tala o hinto sa pagbigkas at pagsasalita. Ang ponimang suprasegmental, ito ay pag-aaral natin sa mga tunog. Letter A, diin. Ang diin, ang lakas, bigat o bahagyang pagtaas ng tinig sa pagbigkas ng isang pantig sa salita. Ang diin ay isang ponimang sapagkat sa mga salita may isang tunog o baybay. Ang pagbabago ng diin ay nakapagpapabago ng kahulugan nito. Maaaring gamitin sa pagkilala ng pantig na may diin ang malaking titik. Parang madali nating maintindihan kung alin yung malaking titik, yun po ang diin ng pagbigkas. Halimbawa nito, ang malaking titik ay nasa unahan. Ang diin natin ay nasa unahan. Buhay. Ang ibig sabihin, kapalaran ng tao. Pangalawa, unang pantig ay maliit na titik. Ang huling pantig ay malaking titik. So, ang diin natin nasa huling pantig. Buhay. Ang ibig sabihin, humihinga pa. Letter B. Ang unang pantig ay malaking titik. Ang diin natin ay nasa unang pantig. Lamang. Ang ibig sabihin, natatangi. Pangalawa, ang unang pantig ay maliit na titik. Ang nasa pangalawa ay malaking titik. Ang diin ay nasa hulihan. Sa una ay maliit na titik, kaya lamang. Ang ibig sabihin, nakahihigit o kaya nangunguna. Sa pamamagitan ng diin, magkaiba ang magiging kahulugan nito. Yun po ang diin. Okay. Letter B. Tono, intonasyon. Ang pagtaas at pagbaba ng tinig maaaring makapagpasigla, makapagpahayag ng iba't ibang damdamin, makapagbigay kahulugan, at makapagpahina ng usapan upang higit na maging mabisa ang ating pakikipag-usap sa kapwa. Napalilinaw ito ng mensahe o intensyon na nais ipabatid sa kausap tulad ng pag-awit. Sa pagsasalita ay may mababa, katamtaman at mataas na tono. Maaaring gamitin ang bilang 1 sa mababa, bilang 2 sa katamtaman, at bilang 3 sa mataas. Mga halimbawa. Ito ang halimbawa. 2, 1, 3. Paano bang gagamitin natin ang bantas nito sa hulihan ng pag-alinlangan? 2, 1, 3. Okay. Katamtaman, 2, 1, mababa ang boses, ang tono. Tapos, 3, mataas ang boses. Gamitan natin ito ng bantas na sa hulihan ay nagtatanong. Question mark. Kahapon? Okay. 2, 1, 3. Kahapon? Okay.
Pangalawa, 2, 3, 1. Katamtaman, mataas, mababa. Sa pagpapatibay, ano bang bantas ilagay natin sa bandang hulihan ng kahapon? Lagyan natin ng bantas na tuldok. No? Tuldok. Kay 1, mababa. Pagpapatibay. 2. Kahapon. Kahapon. Okay. Pagpapatibay. O kaya pagpapahayag. No? Kahapon. Okay. Letter B. 2, 1, 3. Katamtaman, mababa, mataas. Pag-alinlangan. Gagamit tayo nito ng anong bantas ang gagamitin natin sa bandang hulihan? Kapag 2, 1, 3. Okay. 2, 1, 3. 2, 1, 3. Pag-alinlangan. 2, 1, 3. Ano bang mababa, katamtaman, mataas. Nagtatanong pa rin, no? Talaga? Talaga? Okay. Talaga? Okay. Ang isa naman, 2, 3, 1. Katamtaman, mataas. 2, katamtaman. 3, mataas. 1, mababa. Pagpapatibay, gagamit tayo ng bantas nito sa hulihan ng tuldok. Talaga? Okay. Talaga. Ang tama, talaga. Talaga. Okay. Kasi gumamit tayo ng bantas sa tuldok. Talaga. Okay. Letter C. Antala o hinto. Bahagyang pagtigil sa ating pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng ibig ipahatid sa kausap. Maaring gumamit ng simbolo ng quit, dalawang guhit, na pahilis o gitling. Sa antala o hinto sa pamamagitan ng mga simbolo ng quit o dalawang guhit na pahilis o gitling ay magiging malinaw ang nais natin ipabatid sa ating kausap. Mga halimbawa, ito. Ang ginamit ay pahilis, no? Sa hindi tapos pahilis niya, ako si Joshua. Kapag isa ang pahilis, ibig sabihin nun, saglit lang ang paghinto. Hindi matagal ang paghinto sa pagbigkas. Kagaya ng quit, isang pahilis, o gitling, saglit lang na paghinto. Hindi, ako si Joshua. Okay. Ang tuldok ay mahabang mahabang hinto ang tuldok. Okay. Hindi, ako si Joshua. Pagbigkas ito na ang hinto ay pagkatapos ng hindi. Nagbibigay ito ng kahulugan na ang nagsasalita ay nagsasabing siya si Joshua, na maaring siya ay napagkamalan lamang na si Arbel. Okay. Talagang siya ay si Joshua. Okay. Letter B. Ang ginamit nito ay quit. Kapag quit, saglit lang ang paghinto, no? Hindi ako si Joshua. Okay. Pagbigkas, ito na ang hinto ay nasa ako. Pagpapahiwatig ito na ang kausap ay maaring napagbintangan ng isang bagay na hindi ginawa. Kaya sinasabi niya nang hindi siya ang gumawa kundi si Joshua. Okay. Mga halimbawa. Ito. Letter C.
Letter C na pala. Ang tuldok ay nasa hulihan. No? Ang bantas nasa hulihan. Tuldok. Mahabang paghinto. Hindi ako si Joshua. Okay. Nagpapaliwanag siya na hindi nga talaga siya si Joshua. Pagbigkas ito na nasa hulihan ang hinto. Nagpapahayag ito na ang nagsasalita ay nagsasabing hindi siya si Joshua. Okay. Ngayon, nalaman mo na ang mga kahalagahan ng mga ponemang suprasegmental. Sagutin ang mga pagsasanay upang lalong maging mabisa sa paggamit ng mga ito. Pagsasanay 1, bigkasin mo. Bigkasin at isulat ang kahulugang mga pares ng salita sa pareho ang baybay, subalit magkaiba ang bigkas. Ang diin, ano nga ang kung malaking titik, doon ang diin. Saka. Saka. Okay. Ang ibig sabihin, sinasaka. Okay. Ang isa naman, ang nasa unahan ay maliit na pantitik. Okay. Sa unang pantig. Sa pangalawang titik ay malaking pantig. Kaya, saka. Saka. Okay. Ang ibig sabihin, nito, also, kaya kasunod. Number 2. Buhay. Ibig sabihin, kapalaran ng isang tao. Ang kasunod, buhay. Humihinga pa. Number 3, meron siyang pahilis, tapos kiay, dawlawang tuldok. Ito ay ginamit, kahit hindi sabi nga malaking titik ang nakalagay, sa pamamagitan ng dalawang tuldok, at saka una yung pahilis, ito ay, pagbigkas nito ay may diin. Kita. 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 Kasi meron din siyang ang ibig sabihin nito, income. Income. Ang isa naman, kita. Kita. Okay. Kita, ibig sabihin, nag-usap kayo, ay tayo. Kita. Yung kausap mo. Kaharap mo yung kausap mo. Kita. Tayo. Okay. 4. Slash, TE, maliit pa rin. Ngunit sa pamamagitan ng dalawang tuldok, ang diin ay nasa unahan. Tala. 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 Ang ibig sabihin, no? Sinulat. Tala. Tala. Pangalawa, tala. Ang ibig sabihin, bituin. Okay. 5. Okay, sa number 5, kayo naman ang sasagot nun. Okay. Yun lang po, kasi naintindihan na ninyo. No? Meron pa akong isa pang ipapaliwanag. Nasaan na yun? Ito, karagdagang kaalaman. Okay, nasaan? Karagdagang kaalaman. Okay. Ito, parang close parenthesis, open, and close parenthesis. Kapag magsusulat ka, pag nagkamali ka, lagyan mo kaagad ng close parenthesis. Okay. Pero, sa ponemang suprasegmental, hindi yon ang magiging kahulugan. Ang maging kahulugan nito ay nangangahulugang hilaw pa ang tono o hindi pa alam kung ano ang kahulugan ng salita. Ang ibig sabihin, wala pang kahulugan, wala pang salita. Ang ibig sabihin nito na open parenthesis at close parenthesis sa ponemang suprasegmental. Ito, pangalawa, dalawang pahilis. Nangangahulugang luto na ang tunog. May taglay na itong kahulugan. Okay. Kaya, kapag ginamit ang dalawang pahilis, ibig sabihin, may diin na. Kapag bigkasin mo, may diin ang tono.
Okay. Pangalawa, tandang pananong. Tinatawag itong gluta. Gluta stop o nangangahulugan sa pagbigkas ng salita ay waring may pumipigil sa hangin galing sa bunganga sa paglabas. Okay. Kagaya nito halimbawa, suka. 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 Ibig sabihin, vinegar. Suka. Okay. H. Glutal. Fricative ay nangangahulugan sa pagbigkas ay malayang lalabas ang hangin mula sa bunganga. Halimbawa, suka. Suka. Ibig sabihin, bumit. No? Bigyan ng pansin ng mga tunog na ginamit sa tanka. Mapansin din ang tunog ng H ay paulit-ulit na ginamit tulad ng ito. Ang H. Bigkasin nga natin ito. Mabigkas man ito. Hisakatano. Hikarinodo kikike. Haruno hiri. Siso kukuro nako. Hananuchi ruramo. Napapansin ninyo, may H. May H lagi sa sa simula. Tuno, layunin. Ang tuno at damdamin ng ibabaw sa tanka ay kapayapaan at katahimikan. Kapag ginamit ang H, ang ibig sabihin nito, ang tuno at damdaming ng ibabaw sa tanka ay kapayapaan at katahimikan. Ito ay nagpapahayag ng mga emosyon. Sa mga Japanese, ang tunog ng H ay lumilikha ng damdamin ng kapayapaan at katahimikan. Ang paghinto sa pagbigkas ng mga salita, Japanese ay hindi laging nakabatay sa kanilang mga patinig. Binibilang nila ang isang pantig ang in. Okay. Samantalang, sa pagbigkas ng haiku, ang saglit ng paghinto ay matatagpuan sa pagitan ng dalawang larawang diwa, kaisipang ipinahiwatig sa tula tulad ng ito. Naglalahad ng unang ulan. Ito, sa pagsisimula ng taglamig. Ito ang ano ba to? Hasu siguri. Sarumuko minuwo. Napakahirap naman ito. Okay. Yun lang po at ang inyong sasagutan. Ito po ang panuto, sagutan ninyo. Piliin sa loob ng kahon ang tamang salita na angkop sa bawat pahayag. Isulat ang sagot, sapat lang bago ang bilang. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot. Okay. Una, dito kayo mamili sa ito na sa loob ng kahon. Diin, antala, tono o intonasyon, matalinghagang salita, haiku, tanka, haba, tono o intonasyon. Okay. Una, ito ay lakas, bigat ng tinig sa pagbigkas ng pantig. Pangalawa, tumutukoy sa saglit na pagpigil ng pagsasalita upang higit na malinaw ang mensahe. Tatlo, paghaba at pag-ikli ng pagbigkas ng pantig. Apat, ito ay walang tiyak o di kasiguradihang ibig ipahiwatig. 5, ito ay may kabuuang 31 pantig na nahati sa 5 taludtod. 6, ito ay may kabuuang 17 bilang ng pantig na may 3 taludtod. 7, tulang may paksang tungkol sa kalikasan at pag-ibig. 8, tulang na gawa noong ika-8 siglo. 9, ito ay pagtaas at pagbaba ng tinig na maaaring makapagpasigla, makapagpahayag ng iba't ibang damdamin. 10, ito ay nagpapalinaw ng mensahe o intensyon na nais ipabatid sa kausap. Yun lang po at maraming salamat.
sa susunod ulit.